Dalawang pasaherong magkahiwalay na dumating sa bansa ang kapwa nahulihan ng milyon-milyong piso'y umano'y droga. Ang inakala namang road rage sa South Cotabato, by bus pala na nauwi sa habulan at barilan. May spot report si Marisol Abduraman. Binato ng plastic ang puan ng puting SUV na yan nang biglang humarurot palabas ng isang gasolinahan sa Pulumok, South Cotabato pasado alas 5 ng hapon kahapon. Hinabol ng ilang lalaki ang sasakyan na kabanggapan ng tricycle. Sinubukan pa ng SUV na tumakas pero inabutan na ito ng mga lalaking namaril. Ani may road rage pero by-bus operation pala yan ng pulisya at PDEA Region 12. Natunugan ng 28 anyos na lalaking target ng mga pulis ang katransaksyon niya kaya pinilit na sumibat. He was previously arrested po ng PDEA and he is now on probation dahil nga po sa plea bargaining, kalalabas lamang po niya this February. Paglabas po niya ng February, na-monitor na po siya agad ng ating mga operatiba na ayun pong kanyang illegal transactions ay pinagpatuloy po niya. Nakumpiska mula sa suspect ang nasa 38 gramo ng hinihinalang shabu na halos 300,000 pesos ang halaga. Tinuod ba itong mga allegations nga involved ka sa drug kuno or dili? Kasi kamatuoran na to, sir. Wala. Naharap ang suspect sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at reckless imprudence resulting in damage to property. Droga rin ang dahilan ng pag-aresto sa NAIA Terminal 3 sa dalawang pasahero mula Canada na parehong nag-layover muna sa Hong Kong. Sa lalaking unang dumating alas 11 ng umaga, nakuha sa bagahe niya ang nasa 20 kilo ng umano'y shabu na 140 million pesos ang halaga. Nahulihan naman ng lagpas 24 na kilo o mahigit 164.7 million pesos na shabu ang babaeng dumating alas 2 ng hapon. Duman sa x-ray and at the same time, nung meron hong indication dun sa x-ray machine, pinadaan natin yung ating K9 unit dun, nag-sweeping, umupo yung aso. So that's another indication na most likely may nilalaman na illegal na droga ang kanilang maleta. Hindi pa masabi sa ngayon ng PDEA kung saan galing ang mga nasabat na droga at kung anong grupo ang nasa likod nito, pero tiyak daw na hindi ito basta-basta. Iniimbestigahan din kung may ugnayan ang dalawa lalo't pareho umano ang packaging ng mga illegal na droga. Hindi pa natin masasabi kung ito'y galing sa Golden Triangle, the volume. Mukhang may malaking involvement ng sindikato ito na malaki na. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Droga rin ang nasisilip na motibo kaya itinumba ang 46 years old na lalaki sa loob ng isang computer shop sa Cebu City kaninang madaling araw. Dati kasing nakulong dahil sa droga ang lalaki ayon sa pulisya. Wala yun ni siya niundang sa iyahang buhat and aduna siguro ni nakasala siguro ni no sa kaniilahang grupo mo ni nahitabo. Sa pagkakaroon naa nami persons of interest. However, padayon ang ato ang pagkuha sa mga ebidensya. Ayon sa misis ng biktima, naglalaro ang mister ng pagbabarili ng dalawang lalaking ang ding tumakas. Sa ulom to, kaya umukutan ang mga tugot to, umukutan sa morgue. Yung niya, isa na kusin. Kasi may kabaw. So, kabalusad. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.